ito, bago yung pagkain ni Cristo sa ikalawa niyang pagkain, which is the second coming of Christ, our Lord. And then, isip ko agad, topic ko nga. Kasi itong topic na ito ay mahalaga. Marami rin nagtatanong na, ano ka? Kasi, sige ba, mas mamadali na ay napakawaparin ko si Cristo. Yung ganyan lang yung churches, other dimensions, ay nagpapaparin. So ito yung nalatan. Ang magsisipagsabi sa araw ang pangako ng kanyang paparito sapagkat buhat ang araw na matulog ang mga ulang. Ay nanganatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagay nila mula ng pinasimulan ang pagganap. Before we start, shall we pray and shall our heads. Gracious Heavenly Father, thank you for this day as we bless you care for us to go here in the place of home, church of our beloved Yahay. And Lord, use me and speak me through your words, and I shall speak to them through your words, O Lord, and shall ignite their hearts and grow their faith. May I ask in this name of our Lord beloved Christ. As we start, i-atas ko muna ko. Dito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 3. Dito kasi, marami katama. Kaya nagsawahan pa pa ito rin. Doon sa Edinla. Meron sa lahat ako, natatanong gusto sila. Especially mga ng Unidos. Nagtatanong sila sa Rodrigo na, ano na ba yung pagpalit ng pagpalit? And then, sa pastor, nagpuno kami ng tatlo. Yung dumating kami na pastor, si pastor, Daniel Del Mari, nasasabi niya ang pagpalit ng Panginoon ay bigla, gaya ng ulong, gaya ng mas mabilis sa masasawan. Ito, pagpalit ng Cristo, ito, basahin ko muna ang nagalaman nito sa Kristo. Na maalaman mo na ito na sa maguling araw ay magsisiparito ang mga manuya na may pagkuya. Kasi itong mga tao ito, inaano na nila parang sus, matagal pa naman na pagparito ng Panginoon. Sige na, matagal. Kasi sabi niya, pag-uwi ko pa rin. Pero i-discipline ko ako nakausap. Hindi naman pa po yung posible gawa lang ng tao. Posibleng paparito ng anak ng Diyos. Si Cristo. So, ibig sabihin, naniniwala kayo may Diyos. Pero, hindi kayo naniniwala sa pagparito. So, nung mag-alaon, sarami yung pastor kami yan. Alam mo, kapatid, alam mo kapatid, ang pagparito ng Panginoon ay sa hindi natin inakasal. Without knowing, mamaya, bago ako nandiyan sa sakit, kakatakin. Pagbukas mo dito sa sobrang iwan, hindi mo makita. Si Cristo pala yung binubuksan. Ang sisipaw para Yuli, mga kapatid, sila po yun. Ayaw maniwala na ang isa. Then, sabi ko, nagdadara ka sa pasabi ko, hindi natin pinabukasan si Sino. Ano wala si Sino. And then, after that day, kinakausap ko ulit yung kapatid niyo. Before we end of this verse, kinakausap ko ulit siya. At kung kapatid, kung naniniwala ka na ang Biblia ay gawa ng tao.
May tatanong ako sa'yo. Saan gawa ang Diyos mo? Di ba gawa ng tao? Ngayon, pag natatnan yung Panginoon niya, yung Diyos niya, yung tao yun, take no, yung tao yun, kaya sa kapan din ng Panginoon. Bago sa pumagino, lahat ng mga bagay na nakikita ng Panginoon. Ito pa. Kasi, hindi pagtula sila, actually, pagtula sila na hindi natin kung hinahayaan na natin. Kasi against nila eh. Kung papagal lang sila, magkakaroon tayo, di ba? Actually, bigyan na lang din natin sila ng sharing na aral na lang. So ito, bago po kayo si Kristo, maraming mangyayari. Magkakaroon ng digmaan. Magkakaroon ng pagkuya. Sana rin po, ito nga yung sinasabi ko. Maraming against sa mga aral. Especially sa apat na sis. Grabe rin, sila Yuli, sa akin, sa China, may uusapan din ang ibang religion. Kaya sabi, nasa bago di pa na tayo. Kung nasa bago di pa pala tayo, puro pagpalitan ng Panginoon Hesus Cristo, papatunayan niya yung sapat. Until no, hindi na rin niya. Until, isa, sekundari, papatunayan niya ng Panginoon. Pero bago ang pangalawang pagpalitan ng Panginoon magkakaroon mo. Ano ba yung sabihin mo? Ano po ba yung senyas na bago pumalito ang Panginoon? Babasahin ko lang po, sino po may Biblia sa inyo? Basahin po natin ang Kapitulo 24, versikulo 3 patuloy. Sabi ko dito, samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilabi sa kanya, nagbubuon ang mga alagad. Na nagsisipasabi, sabihin mo sa akin, kailan mangyayari ang mga bagay nito, which is, yun nga po ay ang pangalawang pagkalit ko ng ating Panginoong Hesus. Which is yung nagsisasabi natin na second coming. At ano ang magiging tanda? Ano ba yung magiging tanda? Brother Ivan? Ano ba yung makatanda na bago pumarito ang Panginoon? Itong sinasabi ito po. At nakakapusan na sa kita. Sabi yung Diyos mo ano, ang sumagot si Jesus na sinabi sa kanya, mga ingat kayo na huwag kayong mga ilaw-inuman. Bakit? Sapagkat marami ang magsisikayto sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So ngayon pala marami ang nagsisilitaw ng Kristo. Marami ang nagsisilitaw na wala ang propeta. Or sinasabi na, Expreto, Brother Yuli, Brother Rabbi. Bigyan ko na ako kasama si Sister Joy. Ilan niyo po kasi Hibuli? Hibuli po kasi ay nag-aaring ganap sa kanya sarili na siya daw ang Kristo na bumaba wala daw siya. Kasi ito po yung behind the story Hibuli na galing sa class po. Ang history po niya is nagkaroon po siya. Yan, Hibuli. Ipakakita po. Ay, ibig sabihin doon, kasi yung history niya doon, na-discover ko lang po dito sa dati niyang kakalim. Which is wala nang religion itong tao ito. Ang kakalim niya ito ay si Brother Mark. Hindi ko pa alam kung ano po niya po pangalan. Pero, tinanong ko po siya. Kasi, Rabay, kung natatandaan niyo yung buho ninyo, nandun tayo sa isang Facebook page yung kami ng mga dibigs. Tinanong ko po niya ako, nagpili po siya sa akin. Yan si Hibuli. Nag-aaring ganap lang sa kanya sarili. Sa totoo lang po, kapatid kasi hindi kumain niya ng ilang araw. Parang si Manaksi, yun ang gagawin mo sa pangalan. Tatlong araw siya daw siya hindi kumain, hindi daw inom ng tubig, ito ganyan, at kakapabay yung namin. So yun na niya. Yun na. After that day, Rabbi, Brother Yuli, lumabas siya sa isang kwarto, inari na niya siya na daw si Kristo. Tatlong araw siya hindi kumain, tatlong
marami ang sasais at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga naigawan ng mga digmaan. Ingatan ninyo huwag kayong maglumihanan sapagkat kailangan ito'y mangyari na dapat hindi pa ang wakas. Ano ibig sabihin mo nito? Umpisa pa lang ng kahirapan. Umpisa pa lang ito ng kahirapan. Bakit? Kasi ang gera, ang nagpapagulo po niya, si Satanas. Kasi lahat siya ng lahat eh. Kung nakatagal na natin din sa Russia, and between Russia and Ukraine, Israel, and Afghanistan, or Syria, I think, yun. And then, itong Taiwan and China, especially tayo, atakin na rin tayo. So, itong bago pagpalitan ng ating Panginoon, sinasabi nga dito na ating pangpalakasin ang ating pananampalataya. Kaya sabi nga dito, huwag kayong maglumihan o huwag magulo ang inyong puso. Sapagkat kailangan ito'y mangyari na dapat hindi pa ang wakas. Ano ito yun? Sapagkat, magsisigigig ang bansa laban sa bansa. At ang kaharian laban sa kaharian. At magkakagulo at magkakasama at lilidol sa iba't ibang tao. Ngayon, ito po ba'y nagtatakbo na sa panahon natin ito? Totoo po. Nangyayari at nangyayari. Ngayon po ay, kung makapansin nyo, itong taon na ito, nagkaroon po tayo ng 6.9 magnitude na lindol, 7.2 na lindol sa between Antarctica and South America, at nagkaroon dito tayo ng lindol sa Japan, which is 7.4 magnitude na lindol. So, kakalindol na siya ibang tao. Ngayon, kung nakita ko po ang balita, ano po labas sa atin, which is sakit na from kung di ko nagkakamay from India, yun nga yung anong sakit yun. Yung illness, sinasabi nila magkakaroon na lagnat, magkakaroon. Parang trangkaso daw, pero mas hindi daw itong sakit na ito at nakakapatay. So, dalangin ko sa Panginoon, dalangin ko sa Panginoon, sana huwag mangyari na kapatid yung sakit dito sa Pilipinas. Although marami nayaman tayo sa resources, pero kung saan makarating dito sakit na ito. Tapos, ito na, magsisitigit ang bansa laban sa bansa. Ano ibig sabihin nito? Hindi na ibigay mo kung may sample, marabay. Kakaroon talaga ng bansa laban sa bansa. Ukraine versus Russia. Israel versus Afghanistan or Israel versus Iran. Lahat ng mga ito, nag-uumpisa na. Itong mula na ito ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito po sa kanto, natapon ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimulan ng kahirapan. It means, this is the beginning of it. Umpisa pa lang ng paghihirap. Ngayon, nakikita mo natin ang inflation, tumataas din. Kumbaga, ang bilihin ay mapasa rin. Pagkano po yung, ano po ngayon dito, Ate